Pangkain na lang nilang pamilya, pinangutang pa ni Aling Teresa sa 5-6. Isang kahig, isang tuka ang pamilya, kaya ang kinikita sa pamamasada ng kanyang asawa, diretso sa bayad utang. Gustuhin man daw nilang mag-ipon, hindi na nila kaya, lalo na ngayong tumaas ang presyo ng mga bilihin. Yung kinikita ng asawa ko, yun lang, inaano niya lang, pinanghuhulog niya lang sa utang. Tapos, pag nakatapos, kuha ulit. Base sa resulta ng survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong third quarter ng 2018, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong may savings o ipon. Samantala, tumaas naman ang halaga ng inuutang ng mga Pinoy kumpara sa kanilang kinikita. Sa resulta ng Consumer Expectation Survey ng BSP, mula 37.4% noong second quarter ng 2018, bumaba sa 32.5% ang may ipon ngayong third quarter ng taon. Paliwanag ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leico, epekto raw ito ng inflation. Tumaas ang presyo ng mga bilihin, so mas maraming pera ang lumalabas sa bulsa ng mga mamamayan ngayon. So kaunti lang ang naiipon nila kung may nakakaipon pa. Kasabay ng pagbaba ng mga Pinoy na may ipon, ang pagtaas naman ng debt-to-income ratio. Mula sa 27% noong second quarter, naging 43.7% ngayong third quarter. Ibig sabihin, tumaas ang utang pero hindi sapat ang kinikita para mabayaran ito. Kung hindi naman umaakyat ang kanilang kinikita at lumalago ang kanilang mga inuutang, yung porsyento ng kanilang inutang kumpara doon sa kanilang mga kinikita ay lalong lumalaki. Nakababahala raw ito dahil posibleng dumating ang panahon na hindi na mabayaran ang lumulubong utang dahil sa liit na rin ng sahod. Giit ni Leico, mahalagang masolusyonan ito ng gobyerno. Malaking porsyento raw kasi ng ekonomiya ng Pilipinas ang nakadepende sa consumer spending. Siguro kailangan sabihin ng presidente kung papaano natin susumpuin ang inflation, papaano natin pananatiliin na wag nang umakyat pa ang presyo ng mga bilihin. Para sa Unang Balita, Athena Imperial reporting.